Baho po ako dito sa last employer ko po, no. Never po akong nakatanggap ng gift. Ayan po, no, sa aking pagtatrabaho. Sa tagal ko po sa kanila. Ngunit, sila po'y nakakaangat ang buhay. Ngunit itong mga employer ko, this time talaga namang, talaga yung puso nila na makikita mo talaga yung pagmamahal sa kapwa. At salamat sa Diyos kasi pinagpapasalamat ko, maliit man o malaki, sabi nga, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kaya thank you Lord sa biyaya na kaloob ng aking mga employer. Amen. Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Mayroon pa po tayong isang sharing. Nanggaling po siya ng Ilocos. Si Sister Jo Valdez po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Welcome po sa Hong Kong chapter, sis. Magandang araw mga sisters and brothers. Unang-una po talaga, kasama po talaga ito sa itinerary namin, ang 24 at saka ang 27. Kasi actually po, meron pa po kaming 4 na kasistiran, baka po late lang. Mga taga Candon chapter po kami, Candon, Ilocos Sur. So, talaga pong nagkayayaan po na magbakasyon ng pamilya at para po i-celebrate ang birthday ng aming pamangkin at ang aming nanay. Nasabi po namin Happy dito na birthday lamang po po. namin ganapin. Pero talagang sinama po namin sa itinerary namin ang 24 at 27 kasi po wala po kaming magagawa at hindi po ito matutupad kung hindi dahil po kay Yahweh. Kaya, Lord, salamat po sa napakaraming blessing. Napakarami pong trials bago po namin, kasi hindi naman po talaga pala namin alam, ang dami pong hidden na babayaran. Talaga po sabi ko, Lord, God will provide, kayo na po ang bahala. Talaga po, sa iyo po lahat binabalik namin ang papuri at pasasalamat, Lord. Salamat po. At salamat po sa pag-welcome niyo po sa amin dito. Talaga pong masarap sa pakiramdam. Salamat po. Amen. Hallelujah. Wala po talagang imposible sa ating Panginoon kung kalooban ng Diyos talaga eh. Kaya nandito sila ngayon. Isa pa pong mag-share si Brother Christian, taga Ilocos din po. Ngayon po ay birthday po niya. Amen. Happy birthday. Magandang hapon po, brothers and sisters in Christ. Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po kay Lord sa successful na flight namin from Philippines dito sa Hong Kong. Lubos din po ako nagpapasalamat kay Lord na kahit mahirap ang buhay ay laban lang. At ayun, pagpapasalamat ako, may additional na buhay na naman ako na pinagkaloob ni Yahweh El Shaddai sa akin. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Happy birthday, brother. Isa pa pong mag-share si Sister Jessica po. Hallelujah. Napakadami ang sharing natin ngayon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat o magandang umaga. Gusto ko lang pong ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Ngayon po ay karawan ng aking anak na babae. Ngayong araw po 24. Kaya ibinabalik ko lang po ang papurit pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai sa pagkaloob niya sa akin ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae. So, binabalik, thank you Lord sa even though na ang sabi nga ni Father is life is so simple. So, binabalik ko lang po ang papurit pasasalamat sa akin sa ating Panginoon, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng mga trials na pinakaloob niya sa akin. Masasabi ko sa point ng buhay ko that kumpleto na ang buhay ko. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa pagtawag din niya sa akin dito para kumanta sa kanyang kaharian. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. Meron pa pong isang mag-share si Sister Rene. Ayan. Good afternoon po sa lahat. Binabalik ko lang po sa Diyos ng papuri at parangal kasi lately po, for the
3 to 2 months, sumasakit po kasi yung ngipin ko. Tapos sinabi ko kay amo na, ma'am, pwede ipabunot ko yung ngipin ko. And then, sabi niya, okay. Tapos sinawagan niya yung insurance. Sabi niya, 2/3 lang yung i-cover ng insurance. And then, noon, kahit saang dentist ka pumunta dito, as long as registered sila, so nagpabunot po ako. And then, 990 yata yung resibo. Tapos, sabi niya mong lalaki, give me the receipt. Tapos yun, ni-refund niya lahat. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi monthly may bonus ako. Tapos, thank you. Kasi noong dumating pa ako, and then, talagang binibigyan nila ako ng bonus every month. Kahit maraming sablay sa luto, pero thank you, Lord, sa kanilang understanding. Thank you sa kanilang pautang. Kasi whenever I need cash, sabi ni Amo, huwag kang pumunta kahit saan, lumapit ka sa amin. Kaya, Lord, bago po matapos ang kontrata ko, nakauwi na rin po ako. And then, thanks God, kasi Hong Kong to Davao, direct flight. Super smooth ng biyahe. Walang aberya. And then, nakabalik ako ng maayos. And then, Lord, salamat din kasi yung housing loan na ina-apply ko sa Pag-ibig, approve po siya. Kahit natalbugan ako ng cheque. And then, yun pala, pag natalbugan ka, kailangan mong i-face yung mga consequence. And then, 2-3 lang naman pesos. Oras lang kasi yung banking ng bank, hindi siya napasok kasi gabi ko na siya hinulog sa the next day na yung banking niya. So natalbugan ako, and then sa Pag-ibig, binigyan ka pa ng, nag-email sila na in Republic of something like that. So I have to face again another consequence. And then buti na lang nilaban nung isang friend ko na sabi niya, hindi, i-waive to ng Pag-ibig kasi naghulog ako ng pera sa gabi ng Wednesday. So pasok pa rin siya. Kaya, Lord, thank you. Kasi yung penalty is 3,000 something po. Tapos sabi ko, may penalty pa sa bank. Kaya sabi ko, Lord, let your will be done. Kung ma-approve yung bahay ko, hindi, okay lang. But now, this month, nag-start na po ako magbayad. So, Lord, salamat sa lahat ng taong tumulong. Thank you, Lord. Sa iyo po ang papuri at parangal. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Tayo na po ay dadako po sa mahalagang bahagi po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mabuting balita. At ang gagamitin po ng ating Panginoon ay si Brother Rodrigo Banyares. Amen. At pangungunahan po tayo ng pananalangin, si Sister Che Dolay. At aawitan po tayo at sasabahin ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Amang Yahweh El Shaddai. Tunay nga pong ikaw ang aming Diyos na dakila. Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Diyos na nagbigay buhay at ang aming kinabubuhay. Lord, narito kami sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan aming nagawa. Lord, salamat din po sa isang linggong nagdaan sa lahat ng biyaya, kalusugan, kaligtasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang aming mga kapatid na narito, Panginoon, upang makinig ng mabuting balita na maghahayag ang aming kapatid na si Brother Rod Banyares. Naway ang mga salita mo, Panginoon, may mutawi sa aming puso't isipan. Loobin mo, Lord, na ito magbibigay liwanag sa amin. Ang mga taong bitbit ng suliranin, Panginoon, ay Lord, maniliwanagan sila, Panginoon. Lord, tinataas din po namin ang nalalabing na anniversary sa Pilipinas, Panginoon. Ang 40th anniversary ng El Shaddai, na alam namin, Lord, ito'y siksik-liglig na napakadaming dadalos sa gawain mo, Panginoon, at alam namin magiging tagumpay, Panginoon. At lalong-lalo na, Lord, tinataas namin ang aming punong lingkod na alam namin, Lord, siya'y aawit sa araw na iyon. Lord, wala na po kaming mahiling pa, kundi ang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Muli po, itaas po natin ang ating mga kamay. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name, O God. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Lord.
Hallelujah. Purihin muna natin ang Panginoon. Ipalakpak po ang mga kamay. Hallelujah. Handa na po tayong umawit sa ating Panginoon. Amen! Amen! Amen. Amen! Amen. Halina po tayo sumayaw. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Palakpak ang mga kamay. Hallelujah. Dakilang biyaya. Dakilang biyaya, Kami pinalaya. kami pinalaya.
ay masaya, Amen. pinagpala, Amen. And napagod, hindi. ay may biyayang ipagkakaloob si Lord. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah. Oh, hallelujah. You are the King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything, oh God. We praise you, Jesus. Oh, hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Covered me with your hands and lead
Glory to God, glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin dakilang Diyos sa araw na ito. Amang banal, amin pong pinagpapasalamat sa iyo ang lahat ng kabutihan na ginagawa mo niyo po sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa tagumpay. Salamat dakilang Diyos sa pag-iingat at kaligtasan na patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat din Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagpapala na amin pong nararanasan. Sa araw na ito, kami po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyo. Para sa gawain na ito, lagi niyo po itong samahan at pagpalain. Sundan mo lagi ito, Ama ng Himala, upang lahat ng dumadalo sa gawain na ito ay mapagpala ang buhay. At dalangin ko, Ama, silang lahat na naririto ngayon ay abutin ng iyong mapagpalang kamay, daluyan ng iyong kapangyarihan, at ingatan niyo po, dakilang Diyos, ang aking makapatid na ito. Lagi niyo silang bigyan ng kalakasan at katatagan. At kung anuman ang mga problema na kanilang nararanasan, tulungan mo sila, Ama, na ito ay kanilang mapagtagumpayan. At umaasa kami, Ama, na ngayong araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa aming mga buhay. At kung sino man ang may sakit at may karamdaman, dalangin ko, Ama, na sa araw na ito ay paghimalaan niyo po sila ng ganap na kagalingan. Naniniwala kaming walang sakit, walang karamdaman na hindi mo kayang pagalingin. Kaya naniniwala kami, O Diyos, sa araw na ito ay pinagagaling mo na ang lahat na may karamdaman. O Diyos, kung sila man po ay may kahilingan, hinihiling ko sa iyo, Ama, na sa araw na ito, bigyan niyo po ito ng katugunan sa pangalan ni Kristo Jesus. Aming inaangkin na sa araw na ito, ang iyong banal na gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya salamat dakilang Diyos, at sa iyo namin muli ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
pag-asa naririto sa tuwin na nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya magkasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Praise God. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At muli po nating basahin sa araw na ito ang ating gospel. Mula po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 13, talatang 1, hanggang talatang 9, ito po ang binabanggit ng Bible. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng daan. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil sa manipis lang ang lupa, roon sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito, ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Yesu Kristo. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At dalangin ko sa Diyos na kayong lahat sa lugar na ito ay kanyang pagpalain. Amen. Kung kayo may kahilingan, dalangin ko na tugunin ng Diyos. Amen. At kung kayo may problema, dalangin ko sa Panginoon na kayo ay kanyang palayain. Amen. Katulad ng share ng ating kapatid kanina, na nagka-problema sa cheque, mahirap pag pumasok ka sa pag-ibig, pag may problema, Kaya huwag kayong magpapasok sa maling pag-ibig, magkakaproblema kayo. Sabi niya kanina, haharapin mo talaga ang consequences, yung consequence. Kaya kapag pumasok kayo sa maling pag-ibig, haharap kayo sa consequence. Sige, makakapo tayong lahat at tayo makinig ng mabuti. Baka sabihin niyo si Brother Dan naman, kauumpisa lang Okay, salamat kay Lord. Welcome po sa ating mga kapatid galing sa Norte, galing sa Ilocos, sa Candon. Nakapag-mission na po ko dyan, ako yung mga 1990s po. Kaya nakita ko yung sawa ni
Ano bang katungkulan ni Singson ngayon? Gobernador or congressman? Mayor? Yan. Meron siyang alagang sawa. So, mga 1990s pa ako napunta ko dyan sa area na yan. Kaya salamat kay Lord. So, I think yung mga galing sa norte, galing sa Ilocos ay mga prayer partners. Ano? Kaya sa kanilang pananalita ay hindi sila mga bago. Kasi walang bagong nagpapatotoo. Amen ba? Ang mga nagpapatotoo, yan yung mga talagang nasa El Shaddai. Pinagpala ni Lord. Kaya salamat sa Panginoon kasi inilaan nila yung araw na ito para kay Lord. Yan ang mga tunay na anak ni El Shaddai. Hindi lang naparito sa Hong Kong para mamasyal lang na mamasyal. Narito sila para hanapin ang gawain ni El Shaddai. Kaya ako'y naniniwala, mayroon silang biyaya kay Lord. Yung mga hindi pumalakpak, parang wala silang biyaya. No? Sige, palakpakan natin na malakas si Lord. At alam ko mayroon tayong bago, ano? Bago rin kay sister, ano? First time. Huwag kayong mag-alala, sister. Kasi lahat ng first time, may initiation. Ibig sabihin, ang blessing ni Lord ay darating sa inyo. Ano ito, mga... Ay, good afternoon. Ay, mga kasama nila. Yun. So, mga prayer partner din sila, ano? Oo. Siya. Kandon. Oo. Siya yung mayor ng Kandon. Okay, welcome po sa inyo, ha? Pagpalain kayo ng Panginoon. Nakakatuwa kasi tingnan niyo po yung ginagawa nila. Galing norte, galing ng Ilocos, pumunta rito para mamasyal, pero hinanap pa rin ang gawain ni El Shaddai. Amen. Nawa kayo mga taga Hong Kong, pag uwi ng Pilipinas, hanapin yung gawain ni El Shaddai. Amen ba? Kasi pagka kayo umuwi ng Pilipinas, doon ko sa beach lagi. Pero nakakatuwa kasi tingnan nyo, sila yung mabuting halimbawa na ibig sabihin na parito sila para mag-enjoy, magsaya, mamasyal. Pero andito sila sa gawain ni Lord. Pinakikita lang po ito yung mga tunay na prayer partner. Amen ba? Mga tunay na anak ni Yahweh El Shaddai. O kaya, pag bakasyon nyo ng Pilipinas, unahin yung hanapin si El Shaddai sa Pilipinas. Amen ba? O, halimbawa, sabi nyo, galing Hong Kong, tapos hahanapin na sa beach. Kaya unahin niyong hanapin ang gawain ng Panginoon para kayo ay laging pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Okay, dako na tayo sa ating pag-aaralan. Baka mapunta naman tayo kung saan. So, ang gospel po natin ay tungkol sa talinghaga at tungkol sa mga hasik. Kanina, narinig ko po sa banal na misa, yung commentator natin na binigyan niya ng... narinig ko sa kanya yung tungkol sa sower and then sa seed. Na ang sower ay walang iba kundi si Jesus, and then ang seed ay walang iba kundi ang Word of God. Amen po? Kaya dito sa talinghaga po natin ay makikita natin na kung ating babalikan ang ating pagbasa sa talatang 1, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. So mapapansin po natin mga kapatid, na mayroong pinapakita ang talinghaga dito. Una, yung sower. Pangalawa, yung binhi. Pangatlo, yung soil, yung nalaglagan ng binhi. Kasi gustong ipakita dito ng Bible yung ano ba ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa mga nakikinig. Yan. Kasi napakahalaga ng salita ng Panginoon. Kaya sa gospel po natin, ay mayroon tayong 4 na uri ng tao o puso na nakikinig ng salita ng Diyos. So, ito ngayon ang focus ng ating pag-aaral, 4 na uri ng puso na mga nakikinig ng salita ng Diyos. So lahat tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya lang, mayroong 4 na klase mga nakikinig.
Andyan ba kayo? Huwag kayong nakatitig sa akin. Mayroong 4 na klase ng taong nakikinig. Yan ngayon ang ating hihimayin sa araw na ito. Una, kung ating papansinin, ang ating talinghaga, sabi dito, sa talinghaga, ang magsasaka, sabi natin doon, yung sower ay walang iba kundi si Jesus, ang binhi ay ang salita ng Diyos, ang soil ay ang puso ng tao. Yung lupa, yung pinaghasikan ay puso ng tao. Na ang ibig sabihin, inihahasik ng Diyos sa puso ng tao ang kanyang salita. Kaya dito sa pangangaral ng mabuting balita, salita ng Panginoon ang ating napapakinggan. Ngayon, ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan ay inihahasik ito ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Ngayon, hindi lahat ng lupa sa gospel na binasa natin ay naging maganda ang tubo ng seed. Hindi naging maganda ang tubo. Kung mapapansin po natin, sa 4 na nalaglagan ng binhi, isa lang ang maganda ang tubo, yung matabang lupa. Yung 3, medyo may problema. Kaya tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, sa nakikinig ng salita ng Diyos, minsan, isa lang. Isa lang yung tumama. Yung 3 may problema. Bakit? Kasi ganito yon mga kapatid. Sa gawain ng Panginoon, nakakaranas tayo ng kaginhawaan, kapayapaan. Tama po ba? Pero hindi lahat ay nakakaranas noon. Bakit? Kasi habang nasa gawain ng Panginoon, yung iba lumilipad ang isip. Yan. Minsan ang isip, paano makabayad ng utang? Sino may utang sa inyo? Taas ang kamay. Yan. Huwag kayo mahihiya kasi ang utang, kasi sa Biblia, nakasaad po yan. Sabi ng banal na kasulatan, kapag kayo pinagpala ng Panginoon, hindi na kayo ang mangungutang. Kayo na ang magpapautang. Pangalawa, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, kapag ka may nangutang sa'yo, huwag mo nang isipin pang babayaran ka. Yan, pangalawa yun. Kaya pag may nangutang sa'yo, biblikal naman yan. Kung ayaw mong magka-problema, huwag mong pautangin. Bigyan mo na lang. Ba, nangutang siya 500, bigyan mo 100. Ngayon, pag medyo masamang tingin sa'yo, dagdagan mo. At least wala kang iintindihin, nasisingilin. Kasi meron ko nakita sa Facebook, habang nag-scroll ako, mas matapang yung nangutang sa inutangan. Lumapit kasi mini-message ng inutangan yung nangutang. Lagi mini-message. Ngayon dumating sa tindahan yung nangutang. Sabi nung nangutang, bakit ba message ka ng message sa akin? Sabi, kasi ang tagalan ng utang mo eh. Sabi nung nangutang, bakit hindi ka makapaghintay na bayaran? Sabi nung ng inutangan, mas matapang na yung nangutang kaysa inutangan. O, ganun minsan, di ba? Sabi nung nangutang, di ba nung inutangan kita, ang bait-bait mo, ngayon naniningil ka, sungit-sungit mo na. Sabi ng inutangan, baliktad ata. So, minsan ganun ang nangyayari, di ba? Pag nangutang, ang bait. Pag kasi singilin mo na, parang ganito yan. Pag nangungutang, visible. Pag isingilin mo na, invisible na. Hindi mo na makita. Pero huwag kayong mag-alala kasi buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Halimbawa, may mga utang kayo, magtiwala kayo kay Lord. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ngayon, balikan natin ang ating pagbasa, ang ating mga binasa kanina sa Gospel. Na sabi natin kanina, mayroong 4 na lupa na nalaglagan ng binhi. Una, sabi ng Bible, ang unang binhi ay nalaglag sa tabi ng daan. Amen po ba? Balikan natin ang gospel po natin para mas maganda. Sabi ng Bible, sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Yan, sabi ng Biblia, sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil sa manipis lang ang lupa, roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito.
ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibasa'y mababaw lang ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito, ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-50. So ngayon, anong ibig sabihin nito, Brother Rod? Alam niyo po, ang gospel po natin ay nagbigay na ng paliwanag tungkol sa binhing ito. Sa talatang 18, sabi ng Bible, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kaya sabi mo sa iyong katabi, makinig kang mabuti. Sabi po ng Bible, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon na inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So yung nalaglag, yung binhing nalaglag sa tabi ng daan, ito raw yung mga taong nakikinig pero hindi inuunawa yung pinakikinggan. Bakit hindi inuunawa? Kasi nga, sabi ng isang komentaryo, hindi sila naniniwala. Kapag ang isang tao ay hindi naniniwala, hindi niya talaga uunawain yung kanyang pinakikinggan. Parang school lang naman yan, parang eskwelahan. Sa eskwelahan, kapag hindi ka interesado, hindi mo iintindihin yung iyong pinakikinggan. Tama ba? Kaya pagdating ng exam, anong labas? O sa exam, sa school, di ba, lagi may pagsusulit, di ba? Kapag hindi mo inuunawa yung pinakikinggan, bawa nagtuturo ang professor at hindi mo inuunawa ang kanyang tinuturo, pagdating ng exam, ang unang ginagawa ng hindi inuunawa ang kanyang pinakikinggan ay mangupya. Palinga-linga yan. Naghahanap ng makukopyahan. Huwag na kayo mag-deny. Alam ko naman lahat naman tayo gawain natin yung araw yan. Amen ba? Lalo naman sa kolehiyo. Kasi pagdating ng elementary, high school, ngayon senior high, medyo competition pa yan sa pag-aaral, sa pagalingan pa yan. Pero pagdating sa kolehiyo, minsan wala na yung competition. Bakit? Kasi ang hangad na ng bawat isa makapasa. Kaya diyan lumalabas ngayon ang brotherhood. Andyan ba kayo? Ano yung brotherhood? Aba, pasahan ng answer yan. Makapasa lang lahat. Ang tawag doon, walang iwanan. O sige nga, aminin nga natin, sino nakaranas ng ganun? O, kita nyo? Kasi pag sinabi nyo, Brad, di ko naranasan yan. Kunwari ka po. Kasi ang college po, totoo lang, diyan lumalabas yung pagmamature na ng tao. Wala na yung competition eh. Kasi ang competition hanggang high school lang yan. Para sa senior high, mayroon pa rin. Pero pagdating ng college po, bihira na po yung competition. Kasi naranasan namin yan. Ang kasama pa namin sa college ay mga education. Pero nakakatuwa ang mga kaklase namin kasi mga education talagang pag wala silang sagot, sa amin nilalapit. Pag wala kaming sagot, sa kanila kami lalapit. Ang professor namin, palakad-lakad pa yan. Pero walang nahuhuli. Bakit? Diyan nagsisimula ang tinatawag na diskarte. O, di ba? Kasi baka may teacher dito, may professor dito, ha? Sorry naman. Bakit ang buhay, pagka nakatapos ka ng kolehiyo, dapat madiskarte ka na. Kaya habang nag-aaral ka, madiskarte ka na. Pag wala kang diskarte, doon lalabas yung sinatawag na no man is an island. O, di ba? Kaya diyan dinidevelop na yung paano ka mingle sa kapwa mo, paano mo aabutin ng bawat isa.
Sa college lang po yung naaabot kasi pagdating sa high school, laro pa yan, panay laro pa yan, wala pang focus yan. Pagdating sa college, focus na po yan. Kaya doon mo ngayon mapapractice ngayon, paano ko aabutin ito. Kapag ihiwalay ko ang sarili ko, kawawa ako, wala akong sagot. Yan. O, di ba? Pero hindi naman lahat kasi bawal ang cheating, ano kayo. Okay, sabi dito, yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ito inuunawa, ito yung mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Ibig sabihin, ikaw yung lupa na sinasabing nasa tabi ng daan. Nang ibig sabihin, baliwala yung mga napapakinggan natin. Kaya mapapansin niyo po sa gawain, hindi lahat ay natututo. Tama ba? Hindi lahat natututo. Kahit gaano katagal na sa gawain ng Panginoon, minsan mapapansin natin, bakit may mga immature pa rin? Tama ba ako? Isipin mo, 30 years sa gawain, matampuhin pa rin. Aray ko naman. Bakit? Kasi hindi niya inuunawa ang kanyang pinakikinggan. Yun ang unang uri ng puso. So napakahalaga na yung pinakikinggan natin ay inuunawa natin. Kasi ang maturity po ay hindi po sa tagal ng pagdalo. Hindi sa tagal mo sa church. Hindi sa tagal mo sa gawain. Wala doon na maturity. Kahit na 1 week ka o isang buwan ka pa lang sa gawain, pwede ka mag-matured. Bakit? Kasi pag inunawa mo yung pinakikinggan, yun ang magdadala sa iyo para ikaw ay umunlad sa spiritual na buhay. Tama po? Kaya napakahalaga po ng ating puso at pakikinig natin. So pangalawa, ang sabi dito, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ito yung mga first timer sa gawain. Ang saya, ang galak na gala, parang tayo nung araw. Ang sasaya natin, pero ngayon tingin sa katabi. Masaya pa rin ba kayo? Sabi dito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kabighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Tingnan nyo, ang Christian life is not an easy life. Tama ba ako? Tama. It's not an easy life. At hindi ito playground, hindi ito lugar ng laro. Bakit? Kasi pagpasok mo sa Christian, sa ganitong klase ng community, wag mo sabihin na wala ng problema, wala ng pagsubok. Kasi habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, lalong dumadami ang pagsubok na ating nararanasan. Anong purpose ng pagsubok na yon? Para lalo kang mapalapit sa Diyos. Lalo mong mahalin ang Panginoon. Hindi po inaalaw ang pagsubok na dumating sa buhay ng tao para mapalayo ang tao sa Diyos. Ang pagsubok at problema ay inaalaw yan na dumating sa buhay ng tao para ang taong ito ay lalong yumakap kay Yahweh El Shaddai. Kaya pag mayroong pagsubok, akapin natin ang Diyos. Amen ba? Pero dito, iba ang nangyayari. Dito, yung mga nahasik sa batuhan, ito raw yung mga nakikinig na naging masaya kaagad. Happy kaagad sila kasi ang daming pagdating sa gawain, welcome tayo, tapos ang daming dami ng babati sa iyo, ang daming yayakap sa iyo, kaya ang saya natin. Pero dumating daw yung panahon na dumating na yung pagsubok, biglang nawala, nalupaypay. Bakit? Kasi ang sabi dito, katulad ng mga binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang mga nakikinig ng mensahe na agad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sabihin, yung napapakinggan niya ay hindi natatanim sa puso. Yung parang baliwala lang sa kanya. Kaya mahalaga ang puso natin kasi ang puso natin, diyan inihahasik ang salita ng Panginoon. Amen ba? So hindi pwedeng hindi natin tanggapin at tumimo sa puso natin ang kanyang mga salita. Nang ibig sabihin,
yung mga nakikinig at hindi naman pinananahan o pinapatuloy sa puso ang salita ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, wala kang lakas. Wala kang tibay. Bakit? Walang word of God na nalagay sa puso. Bakit? Ang salita ng Diyos, ito yung kalakasan natin. Itong sandata natin. Sandata saan? Sandata sa pagharap sa mga problema at pagsubok. Kapag ang puso ng tao ay walang salita ng Diyos, pagdating ng pagsubok, tatalikod kagad ito. Hihinto ito, lalayo ito. Bakit? Kasi walang magbibigay sa kanya ng tibay at lakas. Tatandaan po natin, sabi ni Jesus, nung siya po'y tinutokso ng kaaway sa ilang, ang sabi ni Jesus ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkos sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So anong ibig sabihin doon? Kung tayo ay kumakain ng pagkaing pang-physical araw-araw, kailangan din nating pakainin ang ating espiritu araw-araw. Ito ang kulang sa tao. Ang tao, minsan ay hindi niya binubusog ang kanyang spiritual. Kasi, ang concern natin ay ang physical lamang. Tatandaan natin, kahit napakalusog ng ating physical na pangangatawan, pag may problema ang ating spiritual, hindi tayo magiging masaya at maligaya. Amen ba? Bakit? Kasi, unang-una, kapag ang spiritual natin ang may problema, pag pumasok sa atin yung emotional o yung emotional problem, yung nagkakaroon ka ng mga iniisip sa problema, kapag may problema ka sa spiritual, hindi mo mapaglalabanan yung mga dumarating sa iyo na mga dapat mong isipin. Marami po tayo mga iniisip minsan na hindi natin napaglalabanan. Doon na papasok yung tinatawag na anxiety kapag sunod-sunod na yung iniisip natin sa buhay. Lalo kapag ang problema mo pera, naku, ang dami nagkaka-anxiety sa pera. Bakit? Kasi iniisip kasi ng tao, ang pera ang nagpapasaya sa kanya. Tatandaan natin, lahat ng kailangan ng tao, sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 6 verse 33, kung uunahin natin ang Diyos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, lahat ng kailangan natin ay ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Ngayon, kapag busog ang ating espiritu, kahit wala kang pera, hindi ka mag-iisip kung ano-ano. Kasi naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Naniniwala tayo na may gagawin ang Diyos sa buhay natin. O di ba sabi ng Bible, hindi kita iiwan ni pababayaan man. May problema ka sa pera, may problema ka sa financial, may problema ka sa kalusugan, tapos mariremind sa iyo yung nasa puso mo namang salita ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, sa halip na kayo malulungkot, hindi ka malulungkot. Lalakas ka kasi nasa isip na natin na hindi ako pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Amin po. Kasabihin mo sa iyong katabi, magtiwala ka sa Diyos, hindi Kanya pababayaan. Sinong naniniwalang hindi siya pababayaan ng Diyos? Kaya sige lang, laban lang. Sabi nga ni Manny Pacquiao, para sa iyo, ang laban na to. Ay, sorry naman sa inyo. Makasabi sa brotherhood talaga, pang-asar ito. Narinig ko naman sa kanta ni Manny Pacquiao yun. Para sa iyo, ang laban na to, di kita iiwan. Kaya kung si Manny Pacquiao lumalaban para sa bayan, ang Diyos lumalaban para sa atin. O di ba sabi nga ng Bible, ako ang lalaban para sa iyo. Di ba, I will fight for you. Ang Diyos ang may sabi nun. Ako ang makipaglaban para sa iyo. So ano pang dapat nating ikakaba, ikatakot, kung sa lahat ng laban natin, ang Diyos ang lalaban para sa atin. Amin ba?
Yung sakit ng tao, hindi mo laban yan. Laban ng Diyos yan. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Pag nagtiwala ka sa Kanya, makikita mo na ang sinasabi ng kasulatan, hanggang sa katapusan ng mundo, kasama mo ako. Ang pag-ibig, minsan, pag nagka-problema, nang iiwan eh. Pag mali pa yung pasok mo, haharap ka sa consequence, di ba? Kaya lahat ng pumasok sa maling pag-ibig, nauuwi sa problema ng buhay. Kaya kayo mga naririto sa Hong Kong, huwag kayong papasok sa maling pag-ibig. Maniwala kayo. Checky pa lang yun, ha? Checky pa lang. Gising ba kayo? Sinong gising? O sige, palakpakan natin si Lord. O kaya, hayaan natin na yung napapakinggan natin ay nalalagay ito sa puso. Para pag dumating ang mga pagsubok, problema, ay hindi tayo nanlulupaypay at hindi tumatalikod. Kasi sabi dito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong mananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Huwag tayong tatalikod sa ating pananampalataya. Ang pagsubok, problema, normal po yan. Kahit wala ka sa Panginoon, may pagsubok, may problema. Mas matindi pa ang problema nung tayo wala pa sa Panginoon eh. Noon, walang nakakaunawa sa atin eh. Walang dumadamay sa atin eh. Pero ngayon, ang dami ng dumadamay. Minsan nga, pati share nyo, dinadamayan kayo eh. Ay, baka mamay sabihin si Brother Rod talaga eh. Siyempre, dadamayan kayo sa, bawa, nagkakaproblema ka, nahihuli ka ng pulis, dadamayan ka doon sa babayaran niya ang mga bayarin mo. Iba naman ang ibig nyo sabihin eh. Ang mahirap naman, nung ako'y napunta ng UAE, sabi nung isang brother, nakaranas ako ng homesick. Lungkot na lungkot ako. Tapos sabi niya, nakatagpo din ako ng isang babaeng nakaranas din ng homesick, lungkot na lungkot din. Nakilala ko siya. Pinagsama namin ang aming kalungkutan. Lumigaya kaming dalawa. Kaya, huwag yung gagawin dito yon. Delikado yon. Yun ang sinasabi natin kanina. Pag pumasok kayo sa maling pag-ibig, maniwala kayo. Yung kay sister kanina, cheeky pa lang yon. Humarap na siya sa consequence, di ba? Lalo na pagka hindi cheeky ang... Mas delikado yon. Sa mga brother, no? Pag chicks ang pinasok mo. Kising ko ba kayo dyan? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, pangatlo, sabi dito, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawalan na ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Ito yung mga nakikinig ng mensahe, tapos ang iniisip magpayaman ng magpayaman, nasa gawain ng Panginoon, ang iniisip, ano kaya mamaya pagkakitaan. Forget nyo muna. Pag nasa gawain, focus ka muna kay Lord. Hindi na sa gawain ng Panginoon ang iniisip kung sino ang pwedeng pautangin niya para makakikumita. Tapos pag hindi binayaran, ayan na naman. Kaya sabi dito, kaya hindi nagkaroon ng bunga ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen po ba? Kaya sabi mo sa iyong katabi, alisin mo muna sa iyong isipan ang yumaman. Huwag kayong mag-alala.
Pag inuna niyo ang Panginoon, sabi ng aklat ng Jeremiah, chapter 29, verse 11, di ba? Ang nais ng Diyos, ang tao ay hindi maghirap. Ang nais ng Diyos, ang tao ay guminhawa. Tama po ba? The plan of God is to prosper you, not to harm you. Yun ang sabi ng Bible. Hindi para maghirap ang tao, kundi para ang tao ay guminhawa. Bakit ang tao ay naghihirap? Kasi inuuna ng tao yung kayamanan. Hayaan nating unahin ng Diyos para yung yaman ay isunod ng Diyos sa iyo. Kasi ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Tama po ba? Sa Pilipinas, madalas po nating marinig na payaman ng payaman, payaman ng payaman, nung mayaman na, nagkasakit, at ang kayamanan na ubos sa papagamot. Para yung babaeng may sakit o dinurugo for almost 12 years na hindi naniniwala kay Lord. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Anong ginawa ng babae? Palibasa mayaman, naghanap ng mga dalubhasang doktor para siya gumaling. Kasi naniniwala siya sa pera na kaya niyang maghanap at magbayad ng mga dalubhasang manggagamot. Kaya lang sabi ng Bible, naubos na sa pagpapagamot ang kanyang kayamanan, ang kanyang pera, pero hindi siya gumaling at hindi siya napag-igi kahit kaunti. Hindi siya napagaling kahit kaunti, sabi ng Biblia. Kaya nung marinig ng babae, yung tungkol kay Jesus, hindi siya naging hindi siya yung lupang matinik o madamo at hindi siya yung lupang mabato o sa tabi ng daan. Alam niyo po, nung marinig niya ang tungkol kay Jesus, agad natanim sa puso ng babaeng ito ang tungkol kay Jesus. Anong sabi ng babae? Mahipo ko lang ang kanyang damit, ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling ako. Wow! Sipin niyo po, nung siya po ay nagkasakit, siguro wala siyang naririnig tungkol kay Jesus. Kaya ang ginawa niya, naghanap ng mga dalubhasang doktor, pero walang nagawa ang mga doktor sa kanya. Pero nung marinig niya ang tungkol kay Jesus, at ang babaeng ito ay nanalig kay Jesus, alam niyo po, ginawa niya ang kanyang pinaniniwalaan. Ang sabi ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling ako. Alam niyo ginawa ng babae? Dinurugo pa yun, nakipagsiksikan. Alam niyo po, ang unang himala sa babae, alam niyo kung ano? Ano yung unang himala sa babae? Hindi. Hindi yun. Ang unang himala sa babae, sa loob ng 12 years, hindi siya naubusan ng dugo. Tama ba ako? Ikaw naman duguin sa loob ng 12 taon Maghapon ka lang ang duguin, hospital lang abot mo. Yun, 12 years. Kaya yung unang miracle sa kanya, 12 taong dinurugo, hindi naubusan ng dugo. Unlimited. Ibig sabihin, wala pa sa kay Jesus, hindi pa siya nananalig kay Jesus, ay mayroon ng himala na nagaganap sa kanya. At yun ang katotohanan sa buhay natin. Kahit nung tayo ay wala pa kay Lord, may mga himala na nagaganap sa buhay natin. Amen po? Kaya wala pong tao na magsasabi na, hindi ako mahal ng Diyos. Kahit na hindi tumatawag sa Diyos ang taong ito, mayroon na siyang himalang nararanasan galing kay Lord. Katulad ng babae, hindi lang niya makita na yung pagdurugo niya sa loob ng 12 taon ay himala sa kanya ng Diyos. Amen po. Kasi tutuusin, tuloy-tuloy ang pagdurugo niya, 12 taon, patay na sana yung babae. Pero nabuhay siya At ito na ngayon, tatandaan niyo po ito, sa bawat nagaganap sa buhay ng tao, may purpose lagi ang God. May layunin lagi ang God. Bakit ang tao hindi pa namamatay, kahit ano naranasan, hindi pa namamatay? Kasi gustong ipakita ng Diyos sa taong ito na yung hindi mo magagawa at hindi mo kaya at hindi kaya ng mga manggagamot, kayang-kaya ng ating Diyos. Kaya anong nangyari sa babae nung nakipagsiksikan siya sa maraming tao,
Tapos nakalapit sa Panginoon at nahawakan niya ang damit ng Panginoon, ang babaeng ito ay naramdaman niyang magaling na siya. Kaya anong sabi po ng Bible? Ang binhi namang nahulog sa mga matinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Kaya huwag kayo nababalisa. Huwag kayo mag-isip kung ano-ano. Amen po ba? Ating unahin ang Panginoon. Ating siyang pagtiwalaan. Kaya sabi ng talatang 23, sabi dito, at ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Ito yung mga tao na nakikinig at inuunawa niya ang mensahe. Kaya napakahalaga na hindi lang tayo nakikinig, bagkos inuunawa natin ang ating pinakikinggan. Ang sabi po ng Bible, kaya't ito ay nagbunga o namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. So, may tatlo pa rin mayroon pa rin tatlong bagay na binanggit sa bunga. Ibig sabihin, hindi lahat na tumanggap ng salita ng Panginoon at nanalig sa salita ng Diyos ay pare-parehas yung natatanggap na bunga. Hindi pa rin pala. Depende pa rin yan sa tibay ng iyong pananampalataya. Amen ba? Kaya nagtataka ka, yung isa kotse, sa'yo bisikleta. Kising ba kayo? O di ba mayroon mga ganun mga pangyayari, di ba? Tapos yung iba naman, yung kaibigan mo may kotse na, tapos ikaw naman, inggit na inggit kasi may kotse na siya, ikaw wala pa. Huwag kayo maiinggit sa ganung bagay. Bakit? Kasi may kanya-kanyang panahon ang Diyos para sa atin. Maniwala kayo, kung ngayon ay panahon niya, hintayin mo yung panahon mo. Pag dumating yung panahon mo, luma yung kotse niya, sa'yo bago. Amen ba? Naranasan ko na yan eh. Kaya sabi ko, huwag kayong maghangad na magkaroon ng sakyan, kotse. Nako, maniwala kayo. Mas masarap mag-commute. Alam niyo kung bakit? Ang daming problema, maintenance, restro, gasolina. Eh kung magtataksi ka, walang problema. Oh, dali mo ko sa ganito, o baba mo ko sa ganito. Eh ka, mamurima ka ng parking. Problema ko kaya nung araw yan. Pero mas masarap pa rin may kotse. Pag may business ka, ayan, pag may hanap buhay ka, masarap pa rin na may sasakyan. Pero kung wala ka namang business, kukuha ka ng sasakyan, huwag na. Maniwala kayo, mauubos ang laman ng bulsa mo. Amen ba? Kung mayroon kang hanap buhay at kagamitin mo sa hanap buhay, mas talagang kailangan mo yan. Pero kung luho lang ang ating hangad, nako, i-business mo muna sa kakakuha ng sasakyan. Kaya dito, sabi dito, yung mga binhing nalaglag sa matabang lupa, ito yung mga taong nakikinig ng mabuti. Inuunawa ang kanya napakinggan. Katulad ng babaeng dinurugo for almost 12 years. Napakinggan niya ang tungkol kay Jesus. Bakit siya lumapit kay Jesus? Inunawa niya kasi. Ang kanyang napakinggan. Bakit ang nababalitaan niya, nagpapagaling si Jesus? Siguro naman kung ikaw yung hindi naniniwala, baka sabi natin, ano ba yan? Mayaman ka eh. Galing ka sa paging mayaman eh. Sino ba yan? Pero hindi naman makikipagsiksikan yung babae kung hindi niya inunawa yung kanyang napakinggan. Tama po ba? Kaya nakipagsiksikan siya kasi naniniwala siya eh. Naintindihan niya, naunawaan niya ang kanyang napakinggan na kapag siya nakalapit din kay Jesus at nahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon kasi napakahalaga pala ng paniniwala at pananampalataya na kapag ito'y ginawa niya, naniniwala yung babae na talagang mayroong himala na darating sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga nito sa tao. Dapat ang salita ng Diyos ay magbunga sa atin. Makita sa atin. Yung babaeng dinurugo on the spot, nakita ang bunga ng kanyang pagtanggap sa salita ng Diyos.
ano yon? Kagalingan. Kaya nakakatuwa na pag nakinig tayo ng Word of God, ay nakikita kaagad ang bunga sa atin. Kaya ako'y naniniwala kayo mga naririto ngayon at nakinig sa mabuting balita, mayroong himala sa inyo ngayon ang Diyos. Palakpakan ng Panginoon at tayo ay tumayo at tayo ay dumulog at lumapit sa Kanya. At hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan, yakapin po natin yan at tayo po ay lumapit sa Panginoon, kausapin natin si Lord, pikit natin ang ating mga mata habang yakap nyo ang mga bagay na gusto nyo pagpalain ng Panginoon. Tatandaan nyo po ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Katulad ng babaeng dinurugo for almost 12 years, hindi po sa binigo ng kanyang pananampalataya. Nanalig siya, taniwala siya. Sa kanyang pananampalataya ay naniwala ang babaeng ito na may himala na gagawin ng Diyos sa kanya. At nangyari nga sa babaeng ito. So ganun din ang ating dapat gawin sa araw na ito, na kailangan tayo ay maging matabang lupa. Na yung Word of God na ating napakinggan ay magbunga ito sa atin. At kapag ito ay nagbunga, ibig sabihin tayo ang umuunawa sa kanyang mga salita. So everybody close our eyes. Let us put ourselves the presence of God. At kausapin nyo si Lord. Hingin nyo sa Kanya ang mga bagay na gusto po ninyo. Sa Panginoong Jesus, ako'y matitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon
Mga kapatid, ang Diyos ay tapat kailanpaman. At hindi siya naging sinungaling sa kanyang mga salita. Magtiwala tayo, manalig tayo, na anuman ang ating mga hinihiling sa araw na ito ay ibibigay ng Diyos sa atin. Amang Banal, salamat muli sa iyo, lalo na sa iyong mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo lagi, Ama, ang bawat naririto ngayon sa gawain na ito. Naniniwala kami, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, ibinigay mo nito sa kanila. Dalangin ko, O Diyos, bigyan mo lagi sila ng kalakasan at katatagan. Pagpalain mo lagi ang kanilang kalusugan, ilayo ito sa sakit at karamdaman at sa lahat ng gawa ng kaaway. Amang Banal, dalangin ko po na patuloy mong padaluyin ang iyong kapangyarihan sa bawat katawan na ito. At naniniwala kami, Ama, na lahat na may sakit at may karamdaman ay iyo nang pinagaling kanina pa. Ingatan mo rin po at pagpalain, Ama, ang aming mga mahal sa buhay. Lagi mo silang gabayan at patnubayan. Samahan lagi sila at inaangkin po namin ang ganap na kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. O Diyos, pagpalain niyo po sa araw na ito ang lahat ng hawak ng aming kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin po namin, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Salamat po at sa iyo namin, O Diyos, ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. At bago tayo magpasalamat, tawagin muna natin si Sister Cindy, ang ating counsel, para mag-acknowledge din po sa ating mga bisita ngayon. So siya po ang counsel po natin dito sa Hong Kong. So palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. So, ako po'y nalulugod sapagkat binigyan tayo ng panahon ng ating mga kapatid sa Ilocos upang makapiling natin sila higit sa lahat sa gawain ng Panginoon. Palakpakan po natin sila. Nawa, dadating din ang panahon, kami naman ang dadalaw sa inyo. Amen? Para naman matikman namin yung kalamay. Alam niyo po, sikat kayo sa kalamay dito. Yung mga kababayan namin sa Kandon na prayer partners, lagi silang nagdadala ng kalamay ninyo. Anyway, God bless us all. Welcome po dito sa Hong Kong. At sana po makabalik muli kayo at naway enjoyin ninyo ang bawat sulok ng Hong Kong. At alam ko naman kasama ninyo ang Panginoon na siyang nag-iingat sa inyong mga lakad. At nawa ang inyong experience sa Hong Kong, lalo na sa gawain ng Panginoon, ay matimo sa inyong puso. At sa aral na ibinigay ng Panginoon sa atin sa araw na ito, mula sa paggamit sa ating mahal na preacher, si Brother Rod, alam kong may matitimo sa inyong puso at alam kong answered prayer na kayong lahat. Amen. God bless us all. At narito po ang ating kapatid, nais din pong bumati. God bless you, sister. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta na ang mga taga Hong Kong chapter? Thank God, I am blessed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat muli akong nakarating sa bansang Hong Kong. Alam niyo po, mga kapatid, ako po'y narito po ako noong 1993 to 2001. Ako po ay isa ring manggagawa doon sa Saikong ng Ilocosur Group, Hong Kong chapter. At bago ko po makalimutan, ipinapaabot po ang pakumusta po ni Brother Vic Nunez, Brother Rod Banyares, at sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon dito sa Hong Kong chapter. Pinapaabot po ng hello sa inyong lahat.
At maraming salamat. Alam niyo po talagang napakabuti ng Panginoon. Dahil noong last June pa po, nakabook na po kami. Pero salamat din sa Panginoon dahil niloob niya na bago umuulan po, may bagyo sa amin. Bumaha na rin yung sa ibang lugar. Pero salamat sa Diyos dahil talagang napakabuti ng Panginoon, hindi niya pinahintulot na mabagyo po kami sa daan. Kaya nagpapasalamat po kami dahil muli po kaming nakarating sa Hong Kong. At marami po kaming pinagdaanan sa aming pagbibiyahe. Pero napakabuti talaga ng Panginoon. Pagdating namin po doon sa check-in namin sa hotel, Diyos ko po talagang talagang upside. Napa-upset po kami dahil yung isa naming kasama, Sister Edna, sabi niya, gusto ko nang umuwi ngayon din, sabi niya. Kasi na-pressure po siya. Kaming lahat, pero ako, cool lang ako. Ang sabi ng makasamahan ko, nagmurmuring na sila, pero ako, cool lang ako. Sabi ko, Lord, pagkalob mo naman ng yung i-comfort mo ng bawat isa sa amin, yun po ang talagang nasa puso ko, mga kapatid, na i-comfort silang lahat kasi nagmurmuring na lahat sila. Pero ako sabi nila sa akin, kinakantsawan pa ako, mga kapatid, dalawa akong jacket, sabi nila, ano ka ba? Ang dami mong jacket. Pero talagang ang bait talaga ng Panginoon dahil yung check-inan namin, wala pong binigay na kasi pang samantala lang. Hindi talaga yun ng book namin. Pero ngayon, pag uwi namin, iba na yung ibibigay sa amin. Kaya wala po kaming kubot kagabi. Sabi ni sister na giniganaw. Pero talagang ginamit ng Panginoon yung jacket ko na malaki. Yung may talagang sombrero siya. Hindi ako nagkumot. Pero salamat sa Diyos dahil sabi ko, Lord, magpatuto ako sa St. Joseph Church na ikaw ang aming Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At ito nga po ay July 24, talagang minimithi namin na makarating dito, late man kami o hindi. Ang asing kapatid na yung isang teacher po, si Brother Christian Valdez, birthday niya ngayon po, July 24. Kaya, happy birthday, Brother Christian. At sa Saturday po, ay yung nanay naman, si Lulan niya. Ang birthday niya, 75 years old sa July 27 po, mga kapatid. Kaya, magkita-kita po tayo sa Saikong, sa Sacred Heart Church sa Saikong po. Magkita-kita po tayo. Kasi atin na rin po kami ng gawain doon sa Saikong. Amen. Namimiss ko rin yung Saikong. Kasi ilang taon ba naman ako? Kasi hindi ko po makalimutan yung si Brother Hernani Gonzales po, Brother Jo. Si Brother Bay, maraming bye-bye daw, sabi niya. At hindi ko po makalimutan ang aking birthday kay Yahweh, April 27, 1997. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, nung nakilala ko po siya, 1993. Lubog litaw po ako. Nung nandyan na po yung talagang napakagrabing pagsubok ay, yan na po. Talagang sabi ko, Lord, hahanapin kita kahit saan. Kasi iniwanan ako ng aking mga kaibigan, lahat-lahat po. Pero salamat sa Diyos dahil, at mayroon pang, importante po yung i-share ko din sa inyo. Kasi kahit marami po akong pagsubok na aking dinaanan, alam nyo po, ang aking brother husband, nagkusang loob po siya na yung ako'y makapag-holiday. Pero siya naman po ay dumaranas ng matinding sakit. Lulubog, pasok, labas ng ospital. Siguro ng buong taon na yan, 6 na beses na pumupunta sa ospital, parang bahay na namin ang ospital. Kaya salamat sa Diyos dahil sabi niya, sige, ipapayagan kita na pumunta mag-holiday. Kasalamat sa Diyos kahit nandun nga yung karamdaman niya. Pero sabi ko, pinagkatiwala ko siya dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran, Diyos ng kagalingan. Amen! Praise God! Maraming salamat po mga kapatid
Salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtanggap sa amin, mga taga Ilocos. Purihin ang Diyos. Maraming salamat kapatid at tunay nga ang Diyos ay napakabuti. Manatili po tayong makatayo at dasalin po natin ang ating covenant prayer, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at mananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay iligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasid at sa panunood mo'y iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Diyos. Ang ginin mo na answered prayer ka na.
bless as always. See you next Wednesday and see you tomorrow sa church.